Magandang araw, Sir Neb. Merry Christmas at Happy New Year po sa iyo, pati na rin sa mga kapasta nating nakikinig ngayon. Bayani ang pangalan ko, pero hero ang palayaw sa akin ng mga kaibigan ko. Kaso sa pangalan lang ako Bayani. Kasi isa po akong pasaway at irresponsableng anak at kapatid. Ganito po kasi yung nangyari, Sir Neb. Magbabagong taon nun, pero di pa man naghihiwalay yung taon, lasing na ako. Umuwi ako bandang hapon. Diretso ako sa kwarto kahit tinatawag ako ng mama ko para sana makatulong sa pagluluto ng mga kakanin na tinda niya. Pero nakainom nga kasi ako at gusto kong matulog para may laban uli ako sa gabi. Bago nga ako matulog ay nilagay ko sa ibabaw ng drawer ko yung mga paputok na gagamitin ko pagsalubong sa bagong taon. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog nun. Nagising na lang ako sa mga putukan sa paligid. Napatayo ako ng mabilis. Madilim na pala. Paglabas ko ng kwarto ay walang tao doon. Wala si mama sa kusina. Baka nag-deliver na ako ng mga paninda niya. Wala din yung kapatid kong si Buknoy. At si papa naman ay siguradong nasa biyahe pa. Naligo na ako at baka mahuli pa sa inuman ng tropa. Nakatapos na akong maligo at kasalukuyan ng nagbibihis sa kwarto nung maramdaman ko na parang may nanonood sa akin. Pero naisip ko agad na guni-guni ko lang yun at wala naman akong nakikita kaya binaliwala ko na. Palabas na ako noon nung may mahagip yung mata ko sa sulok ng kwarto. Parang may isang figura na nakatayo doon. Hindi pa man ay tumayo na agad yung balahibo ko. Nung lingunin ko nga yun ay napasigaw ako. Dahil nakita ko yung isang lalaki na nakatayo at may bahid ng dugo yung buong muka at katawan. Tapos lasug-lasug yung mga kamay at braso. Humahakbang siya papalapit sa akin. Kaya lalo akong nagsisigaw. Nanlalaki yung ulo ko sa takot. At sa pagkataranta ko nga, hindi ko mabuksan-buksan yung pinto nang bigla na lang may magbukas dito mula sa labas. Si mama pala. Narinig pala niya yung sigaw ko. Agad akong tumakbo sa likod niya at nanginginig na tinuro ko yung lalaking duguan. Wala naman daw siyang nakita doon. Nagalit pa nga sa akin si mama. Tinanong niya kung gumagamit na rin daw ba ako ng bawal na gamot. Kaya ganun na nag-hallucinate ako. Siyempre tinanggi ko, Sir Neb, kasi hindi naman talaga totoo yun. Hanggang alak lang ako. Pero kasi totoo naman talaga yung nakita kong duguang lalaki. Sabi na lang ni mama ay yun ang mangyayari sa akin pag hindi ko tinigilan yung kakapaputok. Sige pa din ang sermon ni mama. Parang wala siyang pakialam na nanginginig pa yung kamay ko sa takot. Iniisip ko pa din kasi yung nakita ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Habang abala si mama sa pag-aayos ng mga dala niyang panghanda para sa medyanoche, ay tumalilis na ako. Kasi baka abutan pa ako ni papa at hindi ako makaalis. May isang oras pa noon bago mag alas 12. Kabi-kabila na yung malalakas na putukan. Kaya naalala ko yung mga paputok na nilagay ko doon sa kwarto ko. Sabi ko sa mga tropa ko, hintayin nila ako at pasisikatan ko sila ng mga pasabog ko. Malapit na ako sa amin nung makita kong madaming tao na nagkukumpulan at nagkakagulo. Nung mahawi ko yung kumpol ng mga tao na yon, ay tumambad si tatay na buhat-buhat yung kapatid kong si Buknoy. Duguan siya at lasug-lasug yung kamay. Kasunod si nanay na nag-hysterical sa pag-iyak. Biglang nawala yung kalasingan ko. Natulala ako at hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Doon ako kinabahan ng sobra kasi naalala ko yung nakita kong duguan kanina. Ganoong-ganoon ang itsura. Naalala ko rin yung sinabi ni mama na ganoon ang mangyayari sa akin kapag hindi ko tinigilan ang paggamit ng paputok. Pero bakit yung kapatid kong si Buknoy ang nadisgrasya? Nung mapatapat si nanay sa akin ay galit na hinampas niya ako sa balikat. Pinauwi niya ako at sinabihang magtutuos daw kami pag may nangyaring malala sa kapatid ko. Halos lutang pa din ako nung makapasok sa bahay at nanlumo ako nung makita kong wala na doon yung mga pinaglagyan ko ng mga paputok.
kinuha nga ng kapatid ko at pinaputok. Kaya siya ang nadisgrasya. Ako dapat yon, Sir Neb. Pero sinalo niya. Kaya yung kapatid ko dapat ang may pangalang Bayani at hindi ako. Dahil ako ang iniligtas niya. Sising-sisi ako sa kapabayaan ko. Kundi siguro ako nagdala noon sa bahay ay hindi mawawala yung kapatid kong si Buknoy. Sir Neb, hayaan niyo pong mag-share ako ng kwento. Tungkol po ito sa kakatuwang pangyayari na naranasan ko. Ako nga pala si Ogie. Tuwing sasapit ang bagong taon at nakakakita ako ng mga laruang turotot, ay hindi ko maiwasang maalala yung dati naming kapitbahay na si Mang Petong. Matandang binata siya na edad 70 na. Walang pamilya at nagsusulo. Tanging yung alagang aso niya na si Coco yung palagi niyang kasama. Kung ano-anong diskarte ang ginagawa ng matanda para lang mabuhay. At isa nga doon yung paggawa ng mga makukulay na turotot tuwing bagong taon. Yari yun sa karton at dinisenyuhan ng mga balahibo. Alam ko pamilyar yung marami sa atin dyan dahil yan yung nakalakhan nating pinapaingay tuwing sasapit ang bagong taon. Noong mga nakaraang bagong taon ay kumikita naman siya kahit papano. Hanggang sa dumalang na yung mga bumibili. Lalo na nung dumagsa yung iba't ibang uri ng turotot na yari naman sa plastic na mas tinatangkilik ng mga bata. Bispiras ng bagong taon yon. 2 taon na ang nakakalipas. Maaga pa lang ay nilatag na ni Mang Petong yung mga gawa niyang turotot sa kariton niya. Binati ko siya ng Happy New Year at kako ay ang aga niyang naglabas ng paninda. Tipid lang na ngiti ang binigay niya sa akin. Nung bandang hapon naman na yon, nag-iihaw ako ng barbecue sa bakuran namin. Natanaw ko na malungkot na nakatingin si Mang Petong sa mga bata na nagkalat sa daan. Maingay sila at pinapatunog yung mga modernong turotot nila na hindi sa kanya binili dahil nga gawa niya ay lumang uso na. Pasado 11:00 na nun nung makita ko uli si Mang Petong na nandoon pa din sa pwesto niya. Umaasa pa rin na sa huling sandali bago maghiwalay yung taon ay may bibili pa rin sa mga turotot niya. Ilang minuto na lang noon ay 12:00 na. Nasa tapat ng bahay kaming mag-anak para salubungin yung bagong taon habang nanonood ng mga fireworks. At sumapit nga yung 12:00. Bagong taon na. Kabi-kabila yung ingay ng putukan. Mga sasakyan na pinabubusina ng malakas at iba't ibang pampaingay gaya ng turotot na hawak namin. Sa kasagsagan ng ingay ng paligid ay may umagaw sa pandinig ko. Yung malakas na aso ni Mang Petong. Kaya napatingin ako sa gawin nila. Nandun pa rin yung paninda niya habang yung matanda ay nakaupo sa harap at umiihip din ng hawak niyang turotot na sinasabayan naman ng tahol ni Coco. Bago kami mag-medyanoche ay naisipan kong dalhan ng pagkain si Mang Petong. Baka kako wala man lang pagkain yung matanda dahil hindi ko nga siya nakitang umalis man lang sa pwesto niya. Walang tigil sa pagtahol yung aso habang palipat-lipat yung tingin sa akin at sa amo niya na sige pa rin sa pag-ihip sa turotot. Kahit nung nakalapit na ako ay hindi pa rin siya tumitinag. Tinawag ko si Mang Petong at iniabot yung dala kong pagkain. Kinuha naman niya at nagpasalamat. Kinamayan ko siya at binati ng Happy New Year. Sa mahinang boses ay sumagot naman siya at tinanggap yung pakikipagkamay ko. Doon nagulat ako, Sir Neb, nung mahipo ko yung malamig na kamay niya. Bigla akong nakaramdam ng kilabot. Napatingin ako sa mukha niya. Nakasombrero kasi siya at halos nakatakip na rin sa mukha niya. Kaya hindi ko gaanong makita yung kabuuan. Pero kita ko yung bibig niya na matipid na nakangiti sa akin. Nagpaalam na ako sa kanya at tumalikod. Iba yung hipo ko sa kanya. Pero inisip ko na lang na baka nilalamig lang yung matanda. Pagtalikod ko nagturotot siya uli. Nangingiti na naaawa ako doon sa matanda. Ilang oras na yung nakalipas
karamihan ay tulog na. Pero ako hindi. Hindi ako makatulog at hindi mapakali. Hanggang nung oras na yun kasi, pasado 3:00 na, ay hindi pa rin tumitigil si Coco na halos mapaos na sa pagtahol. Ganon din yung mahinang pag-ihip ni Mang Petong sa turotot. Parang may mali. May nararamdaman akong kakaiba. Hanggang sa nakatulog din ako. Pasado 6:00 yata yun nung gisingin ako ni Mrs. May mga tao daw sa bahay ni Mang Petong at parang may nangyayari. Agad akong napabangon at pumunta doon. Saktong paglapit ko ay sinasakay sa patrol ang wala ng buhay na si Mang Petong. May bibili daw sana ng turotot at nakita na nakabukas na yung pinto. Nakabulag tayong matanda sa sahig. Ayon sa mga pulis ay mahigit 24 oras na itong patay. Bagay na kinabigla ko talaga at inalmahan dahil paano ka ako mangyayari yun. Kausap ko pa kako siya noong 12:00. Katunayan ay binigyan ko siya ng pagkain at nagkamayan pa kami. Nagkatinginan yung mga tao doon sa sinabi ko at napatingin naman ako doon sa pagkaing dinala ko sa matanda nung gabi. Nandoon pa rin ito at hindi man lang nagalaw. Sabi ng pulis ay imposible din ang sinasabi ko dahil matigas na raw ang katawan ng matanda. Hindi talaga ako makapaniwala. Nanlalaki yung ulo ko sa sinasabi ng mga pulis. Hindi naman maaaring yung nakausap ko mula umaga hanggang gabi ay isa na lang palang multo. Noon ko naalala nung kinamayan ko siya at mahipo kong parang malamig at matigas na yung kamay niya. Kaya sabi ko ay parang may kakaiba. Kaya rin siguro walang tigil yung aso niya sa kakatahol para ipaalam na may nangyari sa amo niya. Malayo na yung sasakyang may dala sa labi ni Mang Petong ay nakatayo pa rin ako doon. Pilit ko pa rin iniintindi yung nangyari. Ang kwento pong ito ay hango sa karanasan ng kaklase ko noong college na sa kasamaang palad ay naranasan ko rin at ng ilan pang kaklase at kaibigan. Pero bago po ang lahat ay sasabihin ko muna na pinalitan ko lahat ng pangalan dito para sa privacy. Kaya gustuhin ko mang marinig ang pangalan ko na mabanggit nyo ay wala na ring saysay kasi nga may privacy issue. Simulan ko na po ang kwento. Taong 2009 ako gumraduate sa college. Pero bago kami maghiwa-hiwalay ng landas ng mga kaklase ko noon, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-celebrate ng bagong taon ng sama-sama. Nagbunutan noon kung kaninong bahay kami magdaraos ng bagong taon. Siyempre yung mga taga-malapit lang ang kasali. Ako at yung iba pa na mga taga-bukid at taga-karatig na probinsya ay hindi na nakasali sa bunutan. 8 yata yung kasali sa bunutan at ang napili ay sa bahay nila Rainier. Noong nabunot pa lang siya ay halata nang ayaw niya talagang sa kanila kami mag-New Year. Tumatawa siya pero sabi niya wala raw sisihan at baka matakot kami sa multo ng papa niya. Sa amin naman wala yun kasi parang may thrill pa nga. Excited pa nga kami. Sa pagkakaalam kasi namin ay medyo brutal nga yung kamatayan ng tatay niya. Pinagbabaril daw yun sa araw ng bagong taon. Ang nasa isip ko noon ay baka nagpapakita siya na duguan. So medyo kinakabahan ako pero excited pa rin. Fast forward, dumating na nga yung gabi ng bagong taon. Naroon na kami kina Rainier ng umaga ng 31 para tumulong sa paghahanda at mag-ambag na rin syempre kasi ang dami ba naman namin. Kahit sabihin na hindi lahat ng classmates namin ay sa kanila nag-celebrate, ay marami pa rin kami. Nasa 15 yata. Yung kaklase namin na si Maggie, may nararamdaman daw na presence kapag naroon siya sa terrace sa 2nd floor. Tapos si Rainier tumawa lang at sinasabi na papa niya nga yun dahil doon ito pinagbabaril.
Kilabot na kilabot tuloy si Maggie, kaya hindi na siya nagstay sa taas. Dumaan yung bagong taon, pero wala naman kaming naramdaman o nakitang multo. Si Maggie lang talaga ang nagsasabi na may presence doon sa terrace sa taas. Pero kami naman, naiisip namin na nananakot lang siya. Kasi alam niya nga na may multo sa bahay na yon, kaya hindi na lang namin siya pinapansin. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagpaalam na yung mami ni Rainier na matutulog na raw siya. Biniro pa niya kami na wag daw matatakot sa mister niya. Hindi naman daw yun nananakit at kusa namang aalis. Tawanan pa kami noon. Medyo mga lasing na rin kami kaya matatapang na kami. Kainuman pa namin yung 2 tito ni Rainier na sila palang nakaresponde noong pinagbabaril yung tatay niya. Sabi nila kakalipas lang ng putukan noon, pero may mangilan-ngilang paputok pa rin. Nag-iinuman yung tatay niya at mga tsuhin sa taas. Tapos nauna nang matulog yung mga tsuhin niya at naiwan pa sa terrace yung tatay niya. Nakaupo raw sa barandilya. Doon siya pinagbabaril ng gunman na nasa tawid ng kalsada. Nahulog yung tatay ni Rainier sa ibaba, tapos nagtago siya sa mga halaman bago gumapang at kumatok sa pinto. Yung mga tito naman ni Rainier na nakarinig ng mga putok inakala na mga paputok lang din yon. Tapos narinig nila yung mga katok at sigaw sa ibaba. Sir Neb, sa point na yon ng kwento ay bigla nga kaming nakarinig ng mga katok sa front door. Nakakagulat nga kasi hindi lang basta katok, kalampag talaga na sunod-sunod. Naroon pa naman kami sa terrace sa labas, kaya dinig na dinig talaga namin yung mga kalampag kasi malapit lang kami sa front door. Ang malupit pa noon, bukas na bukas naman yung pinto pero kinakalampag. Tumagal yon ng mga kalahating minuto siguro. Natahimik talaga kami at nakinig lang. Si Rainier parang wala na lang sa kanila, pero yung mama niya raw kaya pumasok na sa kwarto nito ay ayaw marinig yung mga kalampag dahil napapaiyak pa rin siya. 15 years na raw na patay yung papa niya, pero ganoon pa rin ang sistema tuwing bagong taon. Malulungkot na sana kami kesa matakot. Kaso eto na naman si Maggie. Nagtanong siya kung naka-short daw ba na maong ang tatay ni Rainier noong namatay ito. Tapos ay nakasuot ng puting shirt na may tatak na boysen. Nanlaki bigla yung mga mata ng tito ni Rainier. Ganon na ganon daw ang suot ng kapatid nila nung araw na yon. Sir Neb, ayon kay Maggie, kilala raw ng tatay ni Rainier ang pumatay sa kanya, pero hindi pa nahuhuli kaya hindi ito matahimik. Doon na medyo nalito si Rainier kasi may naipakulong pala sila na siyang bumaril sa papa niya. Pero sabi raw ng multo ng papa niya ay nagsisimula sa letrang P ang pangalan ng utak sa pagpatay sa kanya. May nabanggit na pangalan yung isa niyang tito, kaso patay na raw yon dahil sa cancer. Tapos sabi ni Maggie, nung marinig daw ng tatay ni Rainier yung pangalan na yon, bigla raw itong nawala. Hindi namin inaasahan yung ganon kay Maggie kasi wala naman daw siyang third eye. Hindi niya raw alam kung bakit sa kanya nagpakita yung tatay ni Rainier. Kung hindi nga dahil sa tama niyang deskripsyon sa huling suot ng tatay ni Rainier, ay hindi kami maniniwala na nakikita niya talaga yung multo. Pero alam niyo, Sir Neb, magmula raw noon ay hindi na uli nagparamdam yung tatay ni Rainier tuwing bagong taon. Tuloy ay tumibay ang paniniwala nila na yung taong binanggit ng tito niya na nagsisimula sa letter P ang pangalan ay ang totoong mastermind sa pagbaril sa papa niya. Para bang dahil nakakulong nga lang siya sa bahay na yon, hindi niya nabalitaan na patay na yung nagpapatay sa kanya. Bitoy po ang pangalan ko at isa ako sa mga bago niyong subscriber at listener.
Nung malaman ko nga na sender story pala ang ninanarrate nyo, ay naisip kong ipadala agad itong kwento sa lugar namin. Noong bata pa ako ay may kapitbahay kami na tawagin na lang nating Berta. Kung tama ang pagkakaalala ko, nasa 50 na ang edad ni Berta ng time na yon. Doktor daw siya noon pero natanggalan ng lisensya. Hiniwalayan siya ng asawa niya pagkatapos mangyari yon. At ito ngayong si Berta ay nagpaka-ermitanya at doon sa lugar namin nanirahan. Hindi naman literal na ermitanya kasi normal pa rin naman ang ayos at bihis niya. Kaya lang ay mas madalas na loner siya. Naaawa nga raw sa kanya yung iba naming kapitbahay kasi sayang yung pag-aaral niya para lang matanggalan ng lisensya. Pero dahil nga sa backgrounds niya ay sa kanya lumalapit yung iba naming kapitbahay para magpakonsulta. Nag-aabot lang sila ng kung ano ang makayanan. In fairness naman kasi kay Berta ay hindi rin siya naniningil at hindi niya nililihim na hindi na siya lisensyadong doktor. Nagpaka-honest pa rin siya kahit pwede naman siyang manggancho kung gugustuhin niya. Sa makatuwid ay maayos siyang kapitbahay. Kaya lang ay may mga nagsasabi na kaya natanggal ang lisensya ni Berta ay dahil aswang siya at may tinira siyang pasyente. Sinabihan daw na may kanser sa atay at kailangang operahan para matanggal yung apektadong atay. Yun pala ay kakainin lang niya. Sabi naman ng iba ay buntis daw ang tinira nito at tinangkang kainin ng baby na nasa nursery. Pero syempre walang napatunayan sa mga haka-haka na yan. Basta ang alam kong totoo ay may mga aswang sightings nga noon sa lugar namin. Yung tita ko mismo ang nakakita raw ng parang unggoy na may pakpak sa puno ng malunggay sa likod bahay nila. Nung mapatingin daw sa kanya yung nilalang ay lumipad ito palayo. Bukod doon ay marami pang ang nagsasabi na may itim na pusa raw na mataas ang bandang puwitan na pumapasok sa bahay ni Berta tuwing madaling araw. Kesyo alaga raw niya yon. Pero walang nakakakita sa pusa na yon sa ibang oras ng araw. Basta tuwing madaling araw lang. Pero syempre since wala ngang ebidensya at isa pa ay matino namang kapitbahay si Berta, ay walang pake yung mga tao sa lugar namin. Okay na sana yung lahat, kaso dumating ang bagong taon. Bago magbagong taon ay nagpapaputok na kami noon. Madali lang makabili ng paputok noon, kaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay lagi kaming nagpapaputok. Si Berta nagagalit sa amin kapag naroon kami sa malapit sa bahay niya nagpapaputok. Sobrang ingay raw kasi. Gets naman namin na maingay talaga yon kasi nga paputok. Gets din namin na talagang magagalit ang mga may bahay kapag nagpapaputok kami sa tapat ng bahay nila. Pero hanep lang Sir Neb, yung galit sa amin ni Berta, para naman namin siyang sinaktan talaga o inagrabyado dahil nanlilisik talaga yung mga mata niya at galit na galit yung itsura. Tandang-tanda ko pa yung mukha niya. Nakakatakot talaga. Kahit ngayon na may edad na ako, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung mukha niya. May hindi talaga normal sa kanya. Napagkwentuhan nga namin ng mga kalaro ko na kapag dumating mismo ang bagong taon ay baka awayin ni Berta yung mga kapitbahay dahil sa dami ng magpapaputok. At ganoon nga yung nangyari. Kaso syempre, merong twist. Maaga pa lang ng December 31 ay may mga nagsisimula ng magpaputok ng whistle bomb. Si Berta hindi alam kung paano isasara yung bahay niya. Alam ko kasi inaabangan nga namin yung gagawin niya. Tapos noong ilang minuto na lang at magpapalit na yung taon, biglang nahaluan ng sigawan yung mga putukan. Kaya medyo naudlot yung mga paputok. Na-focus kasi doon sa sumigaw. Sa bahay pala ni na Ate Terry, may maitim na kamay raw na humila sa bunsong anak ni Ate Terry mula sa bintana. Naghilahan daw si Ate Terry at yung kamay.
kaya sila nagkasigawan. Noong dumating yung asawa niya na may dalang itak, ay tsaka lang daw bumitiw yung kamay. Kitang-kita talaga na may kalmot sa balikat yung anak ni Ate Terry na 3 years old lang. Tapos may nakapagsabi na lalong dapat magpaputok at magpaingay dahil ayaw ng masasamang nilalang noon. E di tuloy na naman ang putukan. Out of nowhere ba naman ay nagtatakbo si Berta habang sumisigaw. Nakatakip yung mga kamay niya sa mga tenga niya. Sinusugod niya yung mga nagsisindi ng paputok at tinutulak, tapos sinisigawan sa muka. Tawanan lang ng tawanan yung mga tao, pati yung mga nakakakita. Kasi akala nila joke lang o ano. Pero Sir Neb, yung mga inatake niya, natakot talaga. Dahil iba raw yung panlilisik ng mga mata ni Berta. Maya-maya nagkasigawan na naman. Si Berta pa rin ang dahilan. Paano ba naman? Biglang humaba yung dila ni Berta habang nagwawala. Abot hanggang dibdib niya. Kitang-kita ko yon dahil nakiusyoso ako at nakitakbo sa pinuntahan niya. Takot na takot nga ako. Hanip na yan. Parang kobra na tumatayo yung dila niya. Nagsigawan na yung mga kapitbahay namin ng aswang. Tapos parang nahimasmasan si Berta. Yung nakakatakot niyang ekspresyon napalitan ng gulat. Tapos napahawak siya sa dila niya at nagtatakbo palayo. Yun na yung huling beses na nakita namin si Berta. Hinabol pa siya ng iba pero hindi na inabutan. Sabi dahil sa kapal daw ng usok kaya hindi na siya nakita. Sabi naman ng iba ay dahil naging ibon daw. Wala namang nakitang kakaiba sa bahay niya nung pasukin niyo ng mga taga-barangay. Pero naniniwala kami na siya yung humila sa anak ni Ate Terry. At base sa mga nakakita sa kanya nung gabing yon, ay aswang nga talaga siya. Baka raw narindi ng husto sa putukan. Kaya sa galit ay nang aswang na. Tawagin niyo na lang po akong Jenny. May isi-share akong kwento na matagal na rin namang nangyari sa akin. Pero paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin. Yung mister ko ang nag-udyok sa akin na i-share itong karanasan ko sa inyong channel. Siya kasi talaga yung listener dito, Sir Neb. Sa totoo lang kasi ay matatakutin ako. Kaya hindi ako mahilig makinig o manood ng horror. Early 2000 ito nangyari. Nagtatrabaho ako noon bilang sales lady sa isang grocery. Bagong taon noon, kaya mas late kaysa sa karaniwang oras ang out namin. 10:00 ang sarado ng store, pero dahil may mga gagawin pa kami pagkatapos ng store hours, ay mag-12 na rin kami nakauwi. Sinwerte lang talaga ako noon na may masakyan pang jeep, kahit halos punuan na yung mga sasakyan. Ang hirap pa naman bumiyahe dahil ang daming nagpapaputok sa kalsada. Nakakatakot dahil may ibang siraulo na naghahagis ng paputok sa loob ng jeep. Sa kahabaan ng biyahe ay unti-unti nang nagbababaan yung mga kapwa ko pasahero hanggang sa ako na lang ang natitira. Sabi ni Manong driver sa akin ay ihahatid na niya ako sa mismong bababaan ko. Dahil mahirap nang maglakad sa kalye gayong putukan nga ng putukan. Noong una medyo nagalangan ako dahil baka may kung ano siyang balak. Pero naisip ko rin na hindi naman siguro dahil may edad na si Manong. Pumayag na rin ako dahil natatakot din naman akong maglakad. Isa pa kung may gawin man siyang masama ay madali namang tumalon ng jeep. Nakakahiya tuloy kung nalaman niya ang iniisip ko dahil talagang naihatid niya ako sa bahay namin na malapit lang din naman sa babaan. Para makabawi sa masama kong iniisip kay Manong, ay inimbitahan ko siya na bumaba muna para makisalo sa handa namin. Halatang nahihiya si Manong pero noong lumabas na yung tatay ko at sinabi ko na nagmagandang loob si Manong na ihatid ako, ay siya yung nagpilit na pababain ito para makisalo sa amin. Pasalamat ng pasalamat si Manong.
habang iniestima siya ni nanay at tatay. Sabi pa ni tatay, nag-aalala nga raw siya sa akin na baka mapano ako sa kalsada dahil nga sa mga paputok. Mabuti na lang at hinatid ako ni Manong na Carling pala ang pangalan. Sir Neb, nakakwentuhan pa ni tatay si Manong Carling. Hindi kasi sila nagkakalayo ng edad. Pareho silang paakyat na sa 60 ang edad noong mga panahon na yon. Inanyayahan pa ni tatay si Manong Carling na mag-inuman sila, pero tumanggi na si Manong dahil ihahatid pa raw niya sa operator niya yung jeep na minamaneho niya bago umuwi at matulog. Tinanong pa siya ni tatay kung bakit bumabiyahe pa siya kahit medyanoche na. Ang sabi ni Manong, wala naman daw siyang kasamang magmedyanoche. Yun pala ay walang pamilya si Manong. Hindi siya nakapag-asawa. Wala na siyang mga magulang at hindi na rin niya alam kung nasaan yung mga kapatid niya. Naawa nga ako. Naisip ko na mabuti pala at inanyayahan ko siyang makisalo sa amin para naman hindi malungkot yung bagong taon niya. Pinatagal pa siya ni tatay ng konti para daw humupa muna yung putukan bago siya umuwi. Natatandaan ko noon na mag-aalas 2 na nagpaalam si Manong Carling. Nakita ko uli si Manong ay January 2 na. Pauwi na ako noon galing trabaho. Nakikipag-unahan ako sa mga jeep tapos dumaan si Manong Carling. Binusinahan ako tapos napansin ko na wala siyang pasahero. Paparahin ko sana, kaso sumigaw siya na pauwi na raw siya sa mga magulang niya. Nagpasalamat uli siya sa akin para sa medyanoche. Salamat din daw sa pagtanggap sa kanya ni nanay at tatay. Napatanga lang ako noon habang nakatingin kay Manong, pero ngiting-ngiti siya. Kaya ngumiti na rin ako at kinawayan siya. Pagka-uwi ko sa bahay ay sinalubong agad ako ni tatay. Pailing-iling siya at iniabot sa akin yung tabloid na hilig niyang basahin. Kaninang umaga pa raw niya nabasa yon at hinihintay niya talaga ako para ipakita ang nasa balita. Sir Neb, nasa isang maliit na balita si Manong Carling. January 1 pala ay naaksidente siya. Yun siguro yung papunta siya sa operator niya para ibalik yung jeep. Habang nagmamaneho raw ay may lumipad na kwitis na imbis pa itaas ay patagilid. Pumasok yun sa pwesto ni Manong sa jeep. Nataranta si Manong at bumangga sa pader yung jeep niya. Sabi pa sa balita, inatake sa puso si Manong habang sinusubukan siyang ilabas sa jeep. Dead on arrival siya sa ospital. Iyak ako ng iyak noon, Sir Neb. Si tatay naman ay nalungkot din. Sana raw pala ay pinauwi niya ng maaga si Manong para hindi inabutan ng kwitis na yon. At nangilabot na lang ako nung maalala kong nakita ko nga pala si Manong Carling nung gabing yun. Sinabi ko yon kay tatay at kahit siya ay nangilabot. Ngiting-ngiti kasi si Manong habang nagpapasalamat at sinasabing uuwi na siya sa mga magulang niya. Lalo lang nagtayuan yung mga balahibo ko nung ma-realize kong wala na nga palang mga magulang si Manong. Technically ay sinabi na niya sa akin na pumanaw na siya. 2 dekada na rin ang nakakaraan nang mangyari ang karanasan kong yon. Kapag nakukwento ko yan sa ibang kakilala ay sinasabi nila na masaya na si Manong Carling kung saan man siya naroroon. Nakangiti kasi siya nung magpakita sa akin at todo pasalamat pa. Iniisip ko na lang din na siguro nga ay masaya siya dahil kahit sa huling sandali ng buhay niya ay naranasan niyang magmedyanoche nang hindi nag-iisa. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. May pinapabati lang po si Ma'am Ninya. Meron daw kasing tindahan sa kanila na solid na nakikinig sa atin. Naka-speaker pa raw tayo. Uy, maraming salamat po. So shoutout po kay Sir Harold Greg Gonzalo. Pati na rin sa Gonzalo Store.
Maraming salamat po sa suporta nyo, sir. Sana po hindi kayo magsawang makinig sa akin. Shoutout na rin po kay Ma'am Ninya at sa Tortogo family. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Happy New Year po sa ating lahat mga kapasta.